Ang aral kasi ng Diyos, habang buhay yung tao, mahalin mo na. Pakita mo na lahat ng pagmamahal sa tatay mo, sa nanay mo. Pero pagdating na namatay na, hindi na nila mararamdaman yun eh. Wala ka nang magagawa ron sa na mararamdaman pa nila, maa-appreciate nila. Kaya ang sabi sa 6, tuloy natin. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim, at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Wala na pala silang bahaging anuman sa anumang ginagawa sa ilalim ng araw. So wala na tayong magagawa para sa kanila. Nothing can be done to a dead man or to a dead person. At alam mo, separate na yung daigdig ng patay at saka ng buhay. Ang kanilang alaala, nawala na. Yung pagtatanim nila, yung pag-ibig nila, yung kanilang pananaghili, wala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. So it will be just a waste of time, money, effort, etc. Na maglagay ka pa ng bulaklak. Pagkapatay ng tao, ipagpasa Diyos na natin. Pero lahat ng gagawin natin para sa Kanya, pagpatay na siya, gawin na natin samantalang siya'y buhay. Kasi pag namatay na, hindi niya na maramdaman, hindi niya na alam, hindi naman niya ma-appreciate. Pagpatay na kasi ang tao, wala ka nang aalalahanin, nasa kamay na ng Diyos ang pagpapasya sa Kanya eh. Sabi dun sa 12 Gs ng Job, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay na ng Diyos yan eh. Hindi naman hahatulan ng patay sa ginawa mo para sa Kanya. Hahatulan siya sa ginawa niya. 20:12 ng Apokalipsis. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ng mga aklat, at nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Kita mo yan? Hahatulan yung mga patay ayon sa kanilang ginawa. Kung ano yung ginawa nila, di mo na mababago yun. That's final, Brother Josel, no? Ayun. Kaya doon sila hahatulan. Wala ka nang magagawa para sa kanila. Dahil unang-una, hahatulan sila sa kanilang gawa. Hindi sa ginawa ng iba para sa kanila. Kasi hahatulan yung patay doon sa ginawa niya. Pag siya'y haharap sa hukuman ni Kristo, yung kanyang ginawa ang pananagutan niya sa Diyos. Kaya samantalang buhay pa ang tao, doon mo mahalin, doon mo turuang gumawa ng mabuti, doon mo ituwid. Kasi doon mo siya paalalahanan kasi maaaring habang buhay siya, makapagbago pa siya, no? Pero pagpatay na, naku po, kahit sino pang Poncio Pilato ang hatawagin mo, ay naku, wala nang mangyayari. Sabi ng Biblia, pagka namatay na siya, pinal na yon. That is his final or her final destiny. Doon na siya hahatulan. Yan po ang sabi sa Biblia, mga kababayan. Kasi ngayon yung nanay niya, yung tatay niya, dinadabog-dabugan. Minsan minumura pa nung isang ibang anak yung mga magulang Opo. Pero pagka namatay na ako, akala mo nagpapanangis at gagawin ng nicho, ipapawas out pa. Pagka primero ng Nobyembre, papipinturahan pa. Akala mo mahal na mahal. Namantalang nung buhay, dinadabugan. Basahin natin ang 23:27 ng Mateo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumalduman. Katulad lang yun ng mga mapagpaimbabaw. Naku, kung kailan patay yung kanyang lola, saka mahal na mahal niya. Namantalang nung buhay, pinananalangin, hindi ka pa mamatay, matanda ka. Nung mamatay, iiyak-iyak at pagkatapos ay nilalagyan ng bulaklak. Yan ang ugali ng mga eskribas at pariseyong mapagbanal-banalan. Pinapaputi yung libingan, nilalagyan ng mga bulaklak, dinidekorasyonan. Meron pa isang talata, mas maganda. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta
at inyong ginayakan ang mga libingan ng mga matuwid. Tuloy. At sinasabi ninyo, kung kami sana ang nangabubuhay ng mga kaarawan ng aming mga magulang, hindi kami nangakaramay nila sa dugo ng mga propeta. Mga eskribas at pariseo kayo, tinatayo niyo yung mga libingan, ginagawa pang mga musoleo. At ginagayakan. Tarong lahat ng gayak nilalagay. Diba naman yung krus daw nilagay dun sa... Yan, gawa ho yan ng mga mapagpaimbabaw. Those works are all in vain. Hindi na nararamdaman niya ng patay. Hindi na rin yan makakadagdag sa kanilang kabutihan. Hindi na rin yan makakabawas sa kanilang kasamaan. What was done cannot be undone. So, kung alin yung na-record sa talaan ng Diyos, yun ang kanilang pananagutan.